Sa panahon ng panunungkulan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay kanyang ipinangako na hindi lamang ang isyu sa droga ang kanyang tatapusin, kundi pati na rin ang katiwalian sa gobyerno. Sa loob ng 6 na taon ng kanyang panunungkulan, ay may nakita kayang pagbabago ang sambayanang Pilipino? O mayroon kayang napuksang katiwalian sa gobyerno? Bakit hindi natin balikan ang mga pangyayari o isyu ng katiwalian na nakalusot noon sa gobyerno ni Duterte? Lahat ng yan ay dito mo lang malalaman sa channel na ito. Damang-dama ang pagiging kontradiksyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mula sa usapin tungo sa tila kawalan ng kakayahang labanan ang katiwalian. Si Duterte na minsang nagpahayag na hindi niya kukonsintihin kahit isang singhot ng katiwalian, ay nagsabi noon na hindi raw maaaring pigilan ang katiwalian sa pamamagitan ng sinabi niya at ng kanyang mga tagapagpaliwanag na napakalaki ng problema. Kung gayon pala, bakit pa siya naupo bilang Pangulo noon kung hindi niya mapupuksa ang katiwalian sa gobyerno? Ano pa ang saysay ng kanyang pagkakaluklok? Para mawala ang katiwalian, dapat aniyang ideklara ang martial law, sabi noon ni Duterte. Nauna niyang sinabi na the most that we can do is to fight it. Dahil kung ayaw mo ng korupsyon, then close the government. Hindi namin ipinapahayag na naalis na namin ang korupsyon. Mayroon pa rin katiwalian sa gobyernong ito at sa anumang gobyerno na susunod sa akin at sa nakaraan. Ito ay palaging nandyan, sabi pa ni Duterte. Noong 2016, gayon pa man, noong siya ay nangangampanya pa sa pagkapangulo, idineklara ni Duterte na kung siya ay mahalal, aalisin niya ang katiwalian. Bigyan lamang daw siya ng mga 3 hanggang 6 na buwan. Pero pagkalipas ng 5 taon, mula nang siya ay maluklok, naglabas ang Commission on Audit ng isang ulat na may nakitang mga kakulangan sa paggamit ng 63.3 billion pesos ng Department of Health sa paglaban sa COVID-19. Kabilang ang 41 billion pesos na inilipat sa Procurement Service, Department of Budget and Management. Sinabi ng COA na ang paglipat ng pondo ay hindi saklaw ng mga dokumento na nagdulot ng pagkaantala sa paghatid ng mga medikal na supply na mahalaga sa pagtugon sa pandemya. Naging trigger ito para sa Senado na tumingin ng mas malalim at makahanap ng mga palatandaan ng irregularidad sa paggamit ng pondo, lalo na para sa mga supply mula sa Pharmaly Pharmaceutical Corp., isang kumpanyang inkorporado ilang buwan lang bago ito nakakuha ng bilyon-bilyong piso sa mga kontrata ng supply. Oh boy! Halika kapatid, at isa-isahin natin ang ilan sa mga katiwalian na nakalusot. Oo kapatid, tama ang iyong narinig, nakalusot sa gobyerno ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong panahon ng kanyang panunungkulan. Handa ka na ba kapatid? Noong taong 2017, nadiskobring nakatago sa mga bodega sa Valenzuela City ang 6.4 bilyong pesos na halaga ng iligal na droga mula China nang makalampas ang kargamento na dapat sana ay mahigpit na screening ng Bureau of Customs. Ang mga iligal na droga na nakalagay sa 5 metal cylinders na dumaan sa Manila International Container Port ay nasamsam. Sa investigasyon ng Senado, sinabi ni Senador Franklin Drilon na si Commissioner Nicanor Faeldon na kalaunan
ay inilipat sa Office of the Civil Defense at Bureau of Corrections ay malinaw na sangkot. Nang sumunod na taon, 2020, ang mga opisyal ng Bureau of Immigration ay nakatanggap ng mga suhol na nagpapahintulot sa daan-daang libong Chinese na individual na illegal na pumasok sa Pilipinas at magtrabaho para sa Philippine Offshore Gaming Operators. Nakakalungkot, hindi nga ba? Ito ay ibinulgar ni Senador Risa Hontiveros sa investigasyon ng Senado. Nagbigay umano ng VIP treatment ang mga opisyal ng Bureau of Immigration sa mga Chinese na individual sa halagang 10,000 pesos na service fee bawat isa. Ang mga opisyal ng Bureau of Immigration na sangkot sa scam ay tumanggap umano ng 20,000 pesos o 8,000 pesos kada linggo. Pagsapit ng Hulyo, sinabi ng Malacanang na inaasahan ni Duterte na titiyakin ng DOJ na matatanggal sa serbisyo ang mga opisyal ng Bureau of Immigration na sangkot sa iskandalo ng panunuhol. Noong taong 2021, tinawag ng COA ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth para sa mga payment schemes nito na walang mga control mechanics upang madetect at maiwasan ang pandaraya. Taong 2019 nang ilantad ng Inquirer na inaprubahan at inilabas ng mga opisyal ng PhilHealth ang mga bayad para sa mga pasyenteng patay na, oh boy, at sa mga hindi pa nakakatapos ng paggamot. Para sa mga hindi nakakaalam na dapat ninyong malaman, ang Pilipinas ay mayroong pambansang budget na 3.35 trillion pesos noong 2017, 3.76 trillion pesos noong 2018, 3.75 trillion pesos noong 2019, 4.1 trillion pesos noong 2020, at 4.51 trillion pesos noong 2021. At para sa 2022, isang taon ng halalan, ang gobyerno ay nagmungkahi ng 5.2 trillion pesos sa pambansang budget. Lumalabas sa ulat na ang pondong nawala sa katiwalian ay maaaring gamitin sa pagpapatayo ng 1.4 milyong pabahay para sa mahihirap. Marami pang what if sa kung ano ang maaaring gastusin sa 700 billion pesos taon-taon. Mga modernong ospital, paliparan, paaralan, pasilidad ng irigasyon, mas magandang sweldo, desenteng pabahay, armas, at marami pang iba. Mga mahal kong kapatid, ilan lamang ito sa mga katiwalian na nakalusot sa Administrasyong Duterte. Ayan, malinaw na malinaw, kitang-kita ang kapabayaan ng dating administrasyon. Tapos ngayon, ang lakas ng loob niyang batikusin ang kasalukuyang Administrasyong Marcos? Oh boy! Magmasid tayo mga kapatid at isipin nating mabuti kung sino ang tunay na may malasakit sa bayan.